Anong ganap sa mundo ng showbiz? Humingi ng paumanhin sa publiko at sa pamilya ni Miss USA 2019 Chesley Christ ang komedyanteng si Rufa Mae Quinto makaraan niyang mag-comment ng sana all sa post ukol sa pagpapakamatay ng beauty queen. Pasensya na po, my deepest sympathy to her family, ani Rufa Mae. Inamin ng komedyante na hindi niya nabasa ang buong post. Nabitin lang po sa text and yes, di ko nabasa buong caption. Hanggang Miss USA lang po nakita ko. So yes, read more nga, aniya. Condolence po sa family, Rick. Dagdag pa niya. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Excited na ang publiko sa pagpapatuloy ng presidential rally tour ng komedyanteng si Rufa Mae Quinto na tinawag na Todo na Tour. Kinaaliwan ng netizens ang ginawang paglalagare ni Rufa Mae sa mga grand rallies ng mga presidential aspirants na sina Senator Manny Pacquiao at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nitong linggo ay lumahok sa event ni Pacquiao si Rufa Mae sa Dumaguete City habang noong Martes ay nakita ito sa stage ng Uniteam sa Zamboanga City. Kaya naman maraming fans ang umaasa na sasamparin ng aktres sa entablado ng iba pang presidential hopefuls gaya ni na Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Isko Moreno at Senator Ping Lacson. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ng abogado ni Rufa Mae Quinto na si Attorney Mary Louise Reyes na may standing warrant of arrest ang aktres at komedyante kaugnay sa kasong may kinalaman sa Dermacare, ang parehong kumpanya na sangkot sa pagkakaaresto ni Neri Naig. Sa ulat ng 24 oras noong Lunes, nahaharap si Rufa Mae sa 14 na kaso ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code, na nagsasaad na ang mga securities gaya ng shares at investments ay hindi maaaring ibenta sa Pilipinas nang walang rehistradong dokumento na inaprubahan ng SEC. Ayon kay Attorney Reyes, hindi kasama si Rufa Mae sa kasong large-scale estafa at handang harapin ng kanyang kliyente ang mga kaso laban sa kanya. She will face those charges po, intending na, ayun, na mag-voluntary surrender siya, and magpo-post po kami ng bail for that. She's worried kasi nga, hindi naman totoo yung mga allegations sa kanya. Kasi my client po, she's just a Catrice brand ambassador. She's a model endorser. Kung tutusin, siya po talaga, isa din siya sa naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima ng pang-i-scam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Lahat po yan mahawak naman po namin ng ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Ayon pa sa abogado, iniisip ni Rufa Mae na magsampa ng kaso para ipagtanggol ang sarili. Matatanda ang naglabas ng advisory ang Securities and Exchange Commission noong September 2023 kaugnay sa Dermacare Beyond Skincare Solutions na nagsasabing ang kumpanya ay hindi autorisadong humikayat ng investments dahil wala silang rehistro at lisensya upang magbenta ng securities. Dagdag pa rito, binanggit sa advisory na ang mga salesmen, brokers, dealers, agents, promoters, influencers, at endorsers ng Dermacare ay maaaring maharap sa kaso. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong Lunes, binigyang pansin ni Boy Abunda ang kaso ni Rufa Mae. I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bagang gusto kong balikan lahat ang mga kontrata dahil ang endorser ba ay salesman? I mean, ano ba ang aking responsibilidad? Kasi sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwawaran po sa publiko na ang produkto ay maganda, ay matino ang serbisyo, ay ang may-ari ng kumpanya. Sang-ayon ka ba sa pananaw na dapat mas maging maingat ang mga celebrity sa kanilang endorsements? O naniniwala kang ang mga ganitong kaso ay resulta ng mismanagement ng mga kumpanya? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. Oo ba ito? Na maging sina Rufa Mae Quinto at People's Champ Manny Pacquiao ay may warrant of arrest din? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isiniwalat ng isang source ng talent manager vlogger na si OG Diaz na sina boxer turned politician Manny Pacquiao at comedian Rufa Mae Quinto ay may kinakaharap ding warrant of arrest kasunod ng pag-aresto kay celebrity entrepreneur Neri Miranda. Ayon kay Chito Miranda, bokalista ng parokya ni Edgar at asawa ni Neri, si Neri ay isa lamang endorser ng Dermacare, isang beauty clinic.
Noong 2021, ibinahagi ni Neri na ang Dermacare franchise ay kabilang sa kanyang mga bagong negosyo. Ang mukha niya ay makikita rin sa mga advertisement ng Dermacare na naghahanap ng franchise partners. Iginiit ni Chito na hindi ninakaw ni Neri ang pera ng mga investors. Bago pa man maglabas ang Securities and Exchange Commission ng resolusyon na nagsasabing hindi na maaaring tumanggap ng investors ang Dermacare, naglabas na si Neri ng pahayag sa Facebook na wala na siyang kaugnayan sa nasabing beauty clinic. Subalit, ayon kay SEC Director Philbert Catalino Flores III, may umano'y transaksyon si Neri sa mga investors ng Beyond Skincare na siyang iniimbestigahan ngayon. Sa pinakahuling episode ng OG-DS Showbiz Update Vlog, ibinahagi ni OG na ayon sa kanyang source, may warrant of arrest din laban kina Manny Pacquiao at Rufa May Quinto dahil sa kaugnayan nila sa Dermacare. Si Rufa May ay isa ring endorser ng Dermacare, habang si Manny naman ay franchisee at brand ambassador ng kumpanya noong 2022. Sinabi ni OG na umaasa siyang hindi ito totoo, at sana ay magbigay ng paglilinaw ang kampo ni Manny at Rufa May ukol sa issue. Oo ba ito? Na maging sina Rufa May Quinto at People's Champ Manny Pacquiao ay may warrant of arrest din? Tulad ni Neri, endorser din ng Dermacare si Rufa May. Si Manny naman ang nakalagay ay franchisee/brand ambassador noong 2022. Nakakaloka ha, sana hindi ito totoo. Dagdag pa niya, posible ring wala talagang kaalaman ng dalawa tungkol sa surprise warrant of arrest. Matatanda ang sinabi ni Chito na wala silang natanggap na abiso mula sa korte tungkol sa kaso ni Neri at nagulat na lamang sila nang lumabas ang warrant of arrest. Sa kasalukuyan, hinihiling ni Neri na ibasura ng korte ang mga kaso laban sa kanya. Ano ang tingin mo sa kontrobersyang ito? Dapat bang sisihin ang mga celebrity endorsers sa ganitong issue? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Agad na nagtrending ang sexy comedian star na si Rufa May Quinto sa Twitter matapos siyang maispatan sa campaign rally ng Uniteam sa Zamboanga City nitong Martes ika-29 ng Marso taong 2022. Makikita ang kanyang litrato habang nasa entablado ng Summit Center ng Universidad de Zamboanga kung saan nakikipagkulitan siya sa ilang Uniteam slate at mga taga-suportang dumalo. Kumakalat din sa Twitter ang litrato nila nina Ay de las Alas at Juliana Segovia. Hindi naman natukoy kung kailan ito. May mga netizen pa na nag-ungkat na huwag na raw magtaka ang mga tao dahil siya nga raw si Buba. Ang naging karakter niya sa isang comedy movie na pinagbidahan kasama si Ay de las Alas sa direksyon ni Joyce Bernal. Ang ilan pa sa mga celebrity na nagpakita ng pagsuporta sa Uniteam ay sina Tony Gonzaga, Carla Estrada, Andrew E. Dulce, Randy Santiago, at iba pa. Anong masasabi mo sa balitang ito?